Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules. Gabi na po ng Miyerkules mga lodi, ang update natin mga lods, no? So grabe mga news natin ngayon mga lods. At yung kaabang-abang na pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, ayun yung ating tatalakayin. Syempre yung crypto natin, bibisitahin natin kung ano yung mga futures na pwedeng mangyari sa kanila. Syempre yung news sa US, ayan, no? At check natin lahat ng balita sa crypto space mga lodi, no? At syempre alam niyo naman pag balita sa pagdating sa ganyan nakakaapekto sa galaw ng market. So ayun mga lodi, umpisahan na natin muna sa ating crypto bubble mga lods, no? Kung titignan nyo ngayong oras na to, medyo nagkakaroon tayo ng recovery o nagre-recover tayo, no? Kasi sa day natin medyo kulay pula pa, oh. Sa week natin, wala. Ayun, week natin, medyo goods na pala to. Mga lods. So ito, parang consolidation na lang pala tayo ngayong day at hours, mga idol. Kaya pala, no? Kaya pala medyo nakachempo tayo, mga lods, no? So sa trade natin, meron akong position ngayon, kanina dito. Inabangan ko talaga to, mga idol. Kapag nakikita ko na nagkakaroon ng, usually to, ito, isa sa mga, ano ko to, parang ngayon ko lang kasi nakita ulit kaya ngayon ko lang masasabi. So pag nagkakaroon tayo ng consolidation na ganito, up down, up down, up down, up down, tapos biglang may lumalim na down, kasunod doon pataas, vice versa naman din. Sa akin lang yun, yun lang yung nakikita ko. Hindi ko sinasabing sure na ganun yung nangyayari, pero halos madalas sa experience ko ganun. Up down, up down, up down, up, tas baba yun. Ganun. Pero kung up down, up down, up down, down, taas yun, parang ganun. So ang nangyari, nung hinintay ko siya kanina, anong oras to? Tanghapon to ayan, alas 3. Mag-aalas 4. Diba? Hindi ko nga na-tsempohan yung bottom kung na-tsempohan ko yan dito, galing ko siguro talaga Pero wala, hanggang dito lang tayo. Mga lods, no? Umangat pa nandito and then naka-position tayo, mga lods, no? Actually, pangatlong trade ko na to, tabla yung una. Kasi bala ko nga sabayin yung up down. Pero ang ginawa ko nag-short ako dito. Dito banda, yan. Etong kumpul ng candle na to, diyan ako nag-short. And then bumagsak na siya dito. So nag-lock profit ako dito. Ayan, no, syempre yung sa dulo ng kandila ako nag-lock profit dito. So inabot niya ako ngayon dito. Pang. 'Di ba? Inabot niya ako ngayon, pang. So pagkaabot niya sa akin, sabi ko hintayin ko lang bumaba ng konti. So banda dito naglong ako. Naglong ako kasi inisip ko lilipad ng girl. So anong nangyari, ang long ko diyan, tas ang stop loss ko dito banda. Ito. Tapos ang nangyari, kinain, pum, talo, biglang dumiretso. Tapos sabi ko, op, kailangan makaposisyon ako dito. Sabi ko ganoon. Tapos nung bumaba na to ng ganyan tapos biglang ang bilis sumangat. Ping, saka kumagat yung trade ko. Pak, sabay lumipad na. Dudududum, ayun na. So ngayon, profit tayo ng $55. So nilagay ko dito yung aking stop loss o yung lock profit pala, hindi pala stop loss yan. Na kapag tinamaan yan, automatic magkakaroon tayo ng $20 or 1.61. Ay, hindi pala. Mga 1.1 lang yun, 1.2. So ayun. Pero kasi ito yung, kaya nandito to kasi ito yung 50% na ito ito. Tsaka to, ayan, dito lang, ayan, dito. Ayan, kita nyo? So andyan yung 50% niya. Pero dahil lumipad na siya dyan, dapat iaangat ko na rin yung 50% ko. Pero hindi, alam nyo kung bakit? Kasi long to So mas bias ako sa long, so mas naniniwala ako na medyo tataas. Kasi pag sa short, talagang malapit na, sobrang lapit lang, wala akong 50% sa short Talagang gusto ko mag-profit pag nag-short ako. Pero sa long, medyo nakadiin ako sa long mga idol. So mas gusto ko na hindi tamaan yung position ko, lalo na pag mga ganitong, yung parang mga malapit na sa dulo, mga ganun. So ini-expect ko na umangat siya hanggang dun sa dati, mga lods, which is dito, no? Ito yung magiging niya dyan, resistance niya na gusto kong marating niya. Once na mabasag niya tong resistance na to, naku, mukhang dito na yan, no? 2.5. Sana lang, no, mga lodi, no? Syempre pagdasal natin na tama ako. Pero either way,
kahit anong mangyari dito sa trade na to, panalo na tayo ng $21 kasi yun yung ating luck profit, mga lodi, no? So ayan yung trade natin. So mag-news na tayo ulit, mga lodi. Sabi din ba puro panalo na? Sinasabi ko yung talo ko, mga lods, 'di ba? Ayun, talo tayo dun. Pero ngayon, syempre may kita nyo na sa galaw ng kandila kung mas panalo ko dito, mas panalo ko dun. Kasi syempre maliit na baba lang to. Syempre, ito, dito, maliit na baba lang. So ibig sabihin, maliit lang yung panalo ko dyan. Kumpara mo naman dito. 'Di ba? Ganun lang yun. So, tsaka yung kinain na na stop loss ko kung gano'n, ihulaan nyo na lang. Yung ako na magpakita, sabi, wag ko na daw pakita kasi BIR is waving So wag na. Di ba? At least nakikita nyo. Ayan, tsaka everyday naman yan ayan na. Tsaka yan pa rin naman yung pera ko kanina, di ba? Yung na 100, ayan margin natin Ayan lang yun So, mag-news na tayo, mga lodi. So ito, mga lods, kanina ko pa nire-refresh tong forex calendar kung magkakaroon tayo ng time sa ating CPI ng Webes, kasi bukas Webes na diba? So dito wala pa. Ibig sabihin, mga idol, sarado pa rin yung government, mga lods, Kaya tentative pa rin yan. Pero normal lang, mga lods, sabi nga dito ni George, tomorrow yan, which is Thursday, Webes sa atin, mga lods, kasi nga syempre advance tayo ng 12 hours so malamang to. Kung hindi gabi to, hating gabi, baka madaling araw na naman sa atin to, kumilos ng malupit. Ayun yung hindi natin nababantayan kasi 12 hours tayong advance ang hirap Congress votes tomorrow on the shutdown deal. The Senate has advanced the funding bill, but the real decision happens tomorrow, Wednesday, in the House, This is the part the market reacts to, uncertainty versus solution, mga idol, Kasi kahit anong mangyari diyan, magre-react yung market, Pwedeng drop, pwedeng lipad. If the shutdown ends, we get clearer macro conditions, so positive to. If ever na mag-shutdown. If it drags on, yari tayo dito. Volatility picks up, mga lodi. So, either way, expect BTC and crypto to move. Stay alert because tomorrow matters, mga idol, So, kaabang-abang yan, So, yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, importante yan, lalo na kung meron kang trade. Kasi, diyan ka babase. Kapag medyo negative yan, taasan mo na yung luck profit mo kasi baka bumaba talaga siya. Di ba? Kung positive yan, medyo laliman mo na yung luck profit mo kasi baka manguha muna yan bago lumipad. Di ba? Ganun yung mga sa isip natin So, sana maging positive, if ever. Sana bago mag open yung market, medyo mataas na to. Dapat nandito na siya. Para kung sakaling manguha muna bago lumipad, hindi na tayo abutin, di ba? Medyo mataas-taas na yung hahabulin niya. Ay malalim na yung hahabulin niya para bago lumipad, di ba? So, ayun, So, game. Malupit na news na tayo, mga idol, So, ito, si Robin Hood, mga lodi. Kilala nyo ba si Idol? Si Idol. Mga lods, mahal na kita, mag-zino ka man di ba? Senator Robin Padilla says he aims to co-sponsor the revised blockchain now Cadena Act. Yung kay BAM to, alam ko yung kay BAM to, di ba? Taong 2015 po, sabi niya rito taong 2015 po, nung una akong na-expose sa paggamit ng blockchain para sa paglaban sa terorismo. Hindi ko kaboses. Sa pamagitan po ng kadena, may kita at masusundan ng bawat Pilipino ang galaw at pondo ng gobyerno. Dapat na nating gamitin ang technology para buwagin ng professionalismo. Ayun, okay, ulit natin. Dapat na nating gamitin ang technology para buwagin ang profesionalismo sa korupsyon sa gobyerno. Ayan, mga lods, So, ultimo si Idol. Alam niyo na, pabor dito sa kadena, Syempre masaya tayo diyan.
mga lods, no? Kasi marami ng mga senador o medyo na kumbaga alam na nila yung blockchain, alam nila yung mangyayari kapag ginamit yung blockchain, alam nila yung dulot kung ano yung maitutulong ng blockchain. Pero sabi ko nga, sana kung ipapasaman to talagang sobrang solid, no? Kumbaga pinag-aralang mabuti. Kasi kung napasa na yan, tas ang daming loophole niyan, ang daming pwedeng abusuhing, kumbaga samantalahing maling diskarte, yun doon tayo mayayari, mga lodi, no? So maganda pag-aralan muna nilang mabuti, no? Ayun yung inaano ko diyan, mga idol, no? Tapos ito naman, mga lodi, no? OG Bitcoin whales cash out, mga lods. Long time Bitcoin whales have been cashing out of the top crypto. Si Owen Gooden, an early Bitcoin miner and Genesis creditor, has cashed out nearly 11,000 Bitcoin o $1.1 billion. Meanwhile, the wild Winklevoss twins, ito yung sa Gemini, and Gemini have liquidated 9,000 BTC in 2025 equivalent to $900 million. The selling pressure by the Bitcoin whales and continued ETF outflows have depressed Bitcoin price, no? Parang sila yung may dahilan kung bakit hindi makakaangat, no, yung Bitcoin. Is this bullish? Is this a bullish distribution on or the mark of the top? Kaya sinasabi nila kasing mark ng top na yung nangyari na 100 plus yung Bitcoin. Kasi mga idol, madami ng OG o yung mga old wallets, no, yung mga kasama pa yung mga Satoshi time pa na nagbebentahan na ng Bitcoin, mga idol, no? Which is para sa akin normal lang 'yun kasi gusto nila mag-take profit Masisilaw ka talaga sa laki ng pera mo if ever, 'di ba? Pero sa history, marami ring nangyayari na nagbebenta sila pero lumilipad pa rin yung market, kaya nga nagsisisi sila kung ba't nila binenta ng maaga. Maraming ganung istorya. So siguro kung ganito yung istorya na yon, pero sa tingin ko hindi yun mangyayari sa kanila kasi for sure itong mga OG na to meron pa rin may iwan sa mga wallet nila na Bitcoin. So may enjoy pa rin nila yung lipad kasi meron pa silang ganun. So dapat talaga ganun wag mong kukunin lahat, wag mong sisimutin sa wallet mo yung coins mo kasi once na lumipad yan, wala ka na, mabibili mo na ng mahal yun, di ba, pagka ganun. O sang-ayon ba kayo na Ethereum worst performing asset for 8 years, sabi dito, mga lodi, no? Ethereum has been the worst performing risk asset for the past 8 weeks. Weeks pala, sorry, hindi years sorry, weeks. Worse than Bitcoin, other altcoins, bonds, and oil. Crypto market maker Wintermute released a report detailing how the dust from the October 10 mass liquidation event has settled. The report also examined how crypto markets have underperformed their global fears such as gold and stocks, mga idol, no? So hindi naman mapagkakaila, mga lodi, na hirap ngayon yung September pa nga lang, mga idol, hirap na tapos nagkaroon ng pag-asa nung pumasok yung October, tapos wala rin nangyari. Dun pa nangyari yung history ng flash crash, mga lods, na 19 billion yung nawala, mga lodi, dun sa October pa na yun. So ngayong November, maraming umaasa pa rin, mga lodi, na medyo lilipad na. Pero ang dami kasing reason kung ba't pigil na pigil yung government shutdown, di ba? Kung tutusin, October pa lang dapat yung mga ETF mapapasa na, kaya lang wala nag-shutdown yung government mga lodi, di ba? So kung hindi sana nag-shutdown yun, napasa yung mga ETF, magiging good sana yung October natin. Kaya lang ano nangyari, mga lodi, talagang parang minamanipulate nila, no? So mahirap yun, mga idol, no? Sana lang tanggalin na nila yun at lumipad na tayo. So ito na news ko na to. Ito, mga idol, no? Mr. Beast post on X how an increasing percentage of human time is spent online, particularly on YouTube, no? So maraming tao ang nauubos ang oras sa online, lalong-lalo na sa YouTube. The comment came after Mr. Beast announced that his channel had crossed 1 billion views. Grabe, 100 billion pala, sorry. 100 billion views.
Oh my goodness, magkano yung sahod kaya ni Mr. Beast, no? Tignan natin kung magkano yung sinasahod ni Mr. Beast. Gusto niyo ba malaman? Pero hindi kasi ito masyadong accurate eh. Pero medyo malapit na. Pangalan nun? Social Blade ba yun? Ayan. Social Blade. No? Hindi ito masyadong accurate mga lodi. Parang nasa gitna lang siya. Hindi ko alam eh. Si Rappi Tulpo, tingnan natin. Monthly. Grabe oh. Monthly estimated revenue niya is 28,000 to 446. Nakita nyo ang layo ng pagitan. 28,000 to 449,000. Di ang layo ng pagitan yan mga lodi. So magsimula siya sa 1 million pesos plus to ilan na yan? Ilan to? 5, 10, 15, 20 million. Isipin nyo yan, layo. Pero si Mr. Beast, ayan, Mr. Beast talaga number 1. Grabe. Wow, grabe. Yun. 11 million. O, sabihin na natin nasa gitna, mga lodi, no? 5 million. Kasi 600k lang to, 5 million. Ayun na, mag-ilan yun? Ano na yun? Parang 300 million na yun. Pesos. Mga lodi, no? So, isipin nyo, sahod niya monthly 300 million pesos. Ang tindi. Parang, ang lupit nun, ha? No? Pag may nakitang 1,000 to sa sahig, di niya na ako papansinin yun, eh. O, yung may pera, oh. Parang ano, pag nakita ka ng benching ko, di ba? Hindi mo na papansinin. Si Mr. Beast, yung benching ko niya 1,000. Uy, may pera, oh. Kakalat, oh. Walisin nyo nga yan. Ayun, ganun kalupit, no? Tapos sinasabi niya na grabe daw, no? Percentage ng human time spent online. Kasalanan mo din yun. Isa ka sa mga pinapanood, eh. Ikaw nga yung pinaka popular, eh, na YouTuber, eh, di ba? So, ayun yung sinabi niya, mga lods, no? Interestingly, his channel doesn't have the most views. Hindi pala siya. Other channels like Cocomelon have other 200 billion views. Yung Cocomelon kasi syempre yun sa mga bata, no? Grabe yun, mga idol. Sino kaya may hawak ng channel na yun, no? Wala man lang silang ginagawang ano, no? Sa bagay, siguro hindi nila sinasabi. Mga charity, no? Kasi syempre si Mr. Beast may mga charity to, eh. Kasi kilala siya, kilala yung mukha niya. Sa Cocomelon, hindi mo naman makikita yung may-ari nun, eh. Tahimik lang, no? Tangan siya pala yung may-ari ng Cocomelon na channel. Antindi nun, ha. Ito naman, nako, yung CEO ng Apple, kilala nyo na yan, mga lodi. Si Tim Cook. CEO of Apple didn't see Bitcoin as hype, no? Parang hindi raw siya yung na-hype lang dahil tumataas, bumababa sa hype. So hindi raw ganun yun, sabi ni Tim Cook. Tim Cook confirmed he personally owns Bitcoin at the NYT Dealbook Summit way back 2021. So maski si Tim Cook, meron daw siyang pag-aari na Bitcoin, hindi natin alam kung ilan. He wasn't chasing headlines or trying to time a short-term move. He viewed Bitcoin the way long-term allocators do, as something that belongs in a portfolio. When people at the level buy, they're thinking in years, not days. Tama yan, mga idol, no? Maski ako, pag bumibili ako ng coins, actually hindi naman. Parang sa cycle kasi ako tumitingin, eh. Siyempre, yung mga long term ko, yung pang long term ko, kasama na sa iniisip ko yun. Meron ako mga iiwan na pang 10 taon, 5 taon para sa mga anak ko na yun. Pero siyempre, kailangan ko din mag-profit. Kaya nga tayo pumasok sa crypto, eh. Para mag-profit, eh. So, kung magpa-profit man tayo, siguro kukunin natin mga 70%, iiwan natin yung 30% para sa future. Tapos pagdating ng bear market, yung mga in-out ko, siyempre, i-out ko yun para, kumbaga, meron kang panggastos, meron ka rin pambodega para sa susunod na cycle, no? Diba? Ganun. Yun, di ba? So, tama yung mindset niya. Siyempre, si Tim Cook yun, eh. Malupit talaga yan. Sabi dito ni Donald Trump, sa office niya raw, people ask me every single day, Mr. President, when is altcoin season? Di ba? So, sabi ni Donald Trump, well, folks, ganyan. Well, folks, I'm giving it to you right now. Ayun daw. Yung uso niya, nakagano'n lang. Well, folks. So,
So I'm giving it to you right now. So ayun yung sinabi ni Donald Trump, the alt season, mga idol, no? Sabi nga dito ni Gordon, I can't believe Trump really said this. So ayan na. So ito naman, the first US spot XRP ETF could launch tomorrow din, mga idol, no? So once na ma-reopen na yung government, baka mangyari na to. Nasdaq listing is expected Wednesday evening, allowing trading to start at Thursday market open. Oh my goodness, ang daming mangyayari ngayong week at next week, mga lods, no? Kumapit lang kayo, mga lodi, no? Sana. Up. Goods pa rin, mga idol. Tapos, eto naman. Kaya ako sinama to kasi yung UK, mga lodi, no? Great to welcome the UK's Economic Secretary to the Treasury, si Lucy Rigby. Rigby. Ayan si Rigby, di ba saan yun? Sa, ano ba yun? Nalimutan ko na, may pinapanood akong cartoons yun eh. A triple Singapore office to discuss how digital asset can boost the UK competitiveness and growth, building on its status as one of the leading financial hubs of the world. Alam nyo, mga lodi, nung bumibili ako ng XRP dati, which is, basta yung una pa lang, di ba? Kaya nga tayo nakabili ng sakyan nun. Yung mga unang bili ko ng XRP, yung mga content creators, once na may good news sa XRP nun, ang mga ma-hype ka lang talaga. Syempre, paminsan sabihin nila partner ng XRP, ganitong company, ganitong institution, may bago na namang company partner yung Ripple, yung XRP. So matutuwa ka na doon kasi meron silang mga partner na talagang alam mong legit. Pero ngayon, nung pagdating nung nanalo na sila sa SEC, hindi ko alam kung ako lang nakapansin nun o yung marami ring nakapansin, mga idol na kapag nag-announce yung Ripple ng partner, hindi na mga institution, hindi na company, mga idol bansa na bansa na. UK, Abu Dhabi, basta doon, di ba? Abu Dhabi. Tapos Japan, Korea, hindi na yung mga simpleng company lang, mga lodi, buong bansa na yung mga nagiging partner nila. So, napansin ko lang sabi ko, tayo nga, no? Dati natutuwa na ako, naging partner nila yung ganito, naging partner nila yung ganyang company. Ngayon, putik yun, sa buong bansa na, mga lods Antindi. So, ito na, panoorin nyo to Hindi ko sinasabing tama yung sinasabi niya, pero interesting kasi, mga idol, no, yung kanyang sinasabi. So, bibilisan ko lang ng konti lang, mga 1 lang, ayan. Look, guys, I'm running out of opportunities to tell you this. All the business stuff aside, all the other stuff aside, politics and all that. If you don't start buying XRP right now, you'll never see these prices again. You will never see these prices again. This is about to go Chainlink, right? Look at Chainlink. Just one of those is like $20 now. Solana, it's up there in the 200s, right? Like there are assets that just, hey, remember when it was that? XRP, it's been stifled and it had to play catch up. That's why you're seeing the price. It's not that it's a lesser asset. Absolutely not. It's the opposite. It's the best asset. It's a utility crypto. The best utility crypto for transfers. I don't want you to see that later and then find out the hard way. Oops. Because you wanted to be like Thomas and touch the holes in Jesus' hands inside in order to believe. Buy XRP right now. Stop playing games. Even if it's like a little bit. It's like a little bit's a lot later. Jeez. Yun. Mga lods, no? So, hindi ko sinasabing tama siya, pero hindi ko sinasabi palang paniwalaan nyo siya, pero for me, tama siya. Yun. Ayun yung tamang word, sorry. Ayun, mga lods, no? For me, tama siya na hanggat maaari, kung ano yung kaya nyo lang, no? Pero, opinion ko yun, mga lods, na sa tingin ko, tama siya. Pero hindi ko sinasabing sa tingin nyo rin tama siya, no? May sarili kayong opinion. Pwedeng mali siya sa paningin nyo, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Pinanood ko sa inyo to. Kasi ito yung naniniwala ako sa kanya, no? So, do your own research, mga idol. Hindi ako financial advisor. Maski nga to, hindi financial advisor Di ba? Pwedeng niloloko niya lang tayo, no? So, huwag kayong umasa sa akin,
para bumili, mag-hold o magbenta ng coins mga lodi, no? So ayun, so basa tayo ng comment nyo. Kasi ano na ngayon gabi pala, no? So ito mga lods. Yap. Nice lods, ikaw pala si Jeblo, binabanggit ni Robocoin, sabi ni wag ako. O ayan mga lods, no? Shoutout sa iyo, wag ako. How to life, salamat sa madamdaming testimony mo. Nakaka-encourage yung kwento mo ng buhay mo, kaya kahit minsan lang ako mag-comment pero araw-araw pinapanood ko mga video mo. God bless sa'yo Kuya Jeblo. Ayan, shoutout sa'yo, how to life. Pag hindi sure kung 4 to 5 year cycle, hold na lang, wag na mag-TP. If hindi rin lang life-changing ang gains, not worth it, sirain ang hold. Tama yun no? Walang talo sa long term. Tama yun, si Eman Velasco, mga idol, no? Ang galing mo dun. Si Jeffrey Cristobal, tama ka boss, okay na nga sa akin sabi niya. Si Ronin Padilla, MMK ang episode ngayon Para masyado ko na ba nakwento lahat mga lods? From fishball to D-list ng XRP. Ayan. Grabe, ganda ng Frankenstein movie sa Netflix. Oo nga, ganda nga no? Naiba ang pananaw at pagkakakilala ko sa karakter niya. Solid. Salamat sa pagbanggit nung nakaraan dito diyan. Shoutout sa idol. Si Joey Albert Cruz, shoutout sa iyo. Si Jasper Sonaranjo, ayan. Jasperson Naranjo, ayun. Yo guys, Idol Jeb, due to sa sinabi mo, paano ba mag-buy ng legit cold wallet online? Natatakot ako tuloy. Ilang beses ko nang sinabi, Idol, nandyan sa link natin yung CryptoBilis. Lagi ko sinasabi yan Sa baba ng video ko, meron mga link dyan. VPN, BitGet. Ito yung code niyan. Pag sa cellphone ka nag-download, gamitin mo yung code. Ito yung cold wallet, no? CryptoBilis. Ito yung kay Boy WhatsApp. Yung channel niya na pag nag-register kayo sa December, ay nag-subscribe kayo, sa December, may chance kayong manalo ng pa-Gcash ni Boy WhatsApp, no? Ni sa Clovis Gaming. Ayan, yung kanyang pangalan ng channel. Andyan yun sa link, mga lods, no? Si Meowsi, parang XRP Army KMJS. Kwento mo, idol. Sama-sama nating layasan ng Pilipinas kapag yumaman na tayo, sabi ni Meowsi. Lord, sana matuto din ako mag-trade kahit maliitan lang. Shoutout po at salamat po sa update, sabi ni Pilabi. Shoutout si Idol Slap Soil Adventure Information Dissemination Loads. Ayun, sana dapat nga ganun 'di ba? Ipakalat, no, yung mga ganong kaalaman. Tama ba yung ibig sabihin? Yun yung pagkakaintindi ko diyan Ano ba mga coins mo? Sinabi ko na yan, idol. Kung lagi ka nanonood sa akin, nung nakaraan lang, ay nakikita mo na yung mga coins dyan Si Raymond dyan si Elmer, cycle having top days approximately. Tama ba yan? November 12, 367 days. 2016, 526 days. 2020, 549 days. At 2024, 533 days. After reach having, the bull cycle top has come roughly 525 to 550 days later, except the first cycle which was shorter, around 365 days. This top was 100k October 7, 2025. We are currently in the first month of the bear market. Paano mo nasabi yun? Sabi mo nga hanggang 53 55. Sigurado ka ba dyan? Paano kung sumobra ngayon? Hindi naman pare-parehas yan Hindi sana kung pare-parehas sila. Kaya lang walang exact date 'di ba? So pwedeng na-delay ng konti, pwede ring mangyari 'yon, no? Pwedeng tama ka na first month na to ng bear market, pero pwede ka ring mali na ano pa lang to, first month ng bull market, di ba? On a positive note, what a great bull run we had. 15k to 125k. Oo nga, no? Pero, pwede kang tama, mga lods, no? Pero wala kasing kasiguraduhan yan Kasi hindi mo pwedeng sabihin na bear market na, paano kung hindi pa? Paano kung nagbenta na sila dahil sa sinabi mo? Tapos biglang lumipad, naiwan sila. Pwede ka ba nilang sisihin?
Ganun din naman vice versa. Kaya hindi ako nagsasabi rito eh. Kumbaga ang sinasabi ko lang is opinion. Kumbaga ang sinasabi ko, kung ako kasi nung tinignan ko yung 4 cycle, ang bull market is 2025, fourth quarter, kumbaga last quarter ng 2025. So nandito pa rin naman tayo sa last quarter ng 2025 eh. Kasi ang last quarter ng 2025 is October, November, December, di ba? O wala pang December. Kapag bumagsak na, kapag umabot na ng sigahap, sabi ko nga hanggang January eh. Kaya lang kasi ang daming nangyayari na event na parang makikita mo na nadi-delay. No? So doon ka nila magdi-decide. So parang sa akin walang kasiguraduhan ngayon, pero for me malaki ang chance, no? Yung kumbaga yung chance lang to Pwedeng mali rin to, no? So malaki yung chance na it's either November to January, pwedeng ganun. No? Kasi yun yung sa 4-year cycle mga lods eh. Ngayon kung mali ako, di mali ako, ganun. Wala namang kasiguraduhan yan, mga lods eh. Hindi natin alam, nagbabago ang lahat, pati ang feelings. So dun lang ako bumabase sa pagkaka-research ko. Kanya-kanyang research tayo. Kung ayan, research mo yan, goods. Kung tumama ka, di goods. 'Di ba? So pwede mo siyang i-share. Tama yung sinabi mo, shinare mo ngayon pala. O ayan, 'di ba? Goods yan. Pero yung sa akin, ganun. No? So ang payo ko sa mga ibang nanonood, mag-research din kayo ng sarili nyo. Para alam nyo kung saan kayo lulugar. Ganun, di ba? Step sino ba yun? Si Elmert pala yun. Si Elmert, shoutout sa'yo Si Stephen Andre, shoutout din sa'yo. Si Richard Tadina, congrats sa Profit Idol. Magandang example ka talaga dahil sa'yo lahat may hope sa crypto. Uy, grabe. Thank you, Idol Hindi naman, sakto lang. Brian Torres, paano mag-deposit sa BitGet? Meron akong video. Search nyo sa YouTube, mga idol. Actually, pinrivate ko kasi to kasi nagkaroon ng issue dati, 'di ba, sa SEC, so maraming bawal. So ngayon kasi marami na rin kasi nagpi-PM sa akin nahanap yung video. So pinablik ko na ulit. Jeblo. Ayan, marami naman pag BitGet tutorial, marami na kayong makikita, 'di ba? So, yung sa akin, etong dalawa na to. Yung BitGet to GCash, GCash to BitGet. Paano ka magdi-deposit, paano ka magwi-withdraw. Ito yung video na yun. Sa cellphone ko nga to ginawa kasi marami noong cellphone. Sa cellphone. Sa bagay, sa cellphone talaga kasi GCash nga eh. So, ayan yun. Ito yung video na yun. Ito naman yung BitGet tutorial, paano mag-register, basta andyan na yun mga lord. Itong dalawa yan na yun eh. Marami nang views yan, 43k kasi nga tutorial siya. So ayan, visit nyo na lang yan mga lodi. Sana? Si Brian Torres yun Books. Saludo ako Lord, sa totoo lang, aksidente lang nang nalaman ko ang crypto dahil sa iyo Lods. Naintriga lang ako. Then I research, study, and testing. Then nakita ko si Boss Robo. Sa kanya din ako natuto mag-trade. Kahit $20 lang margin kada trade, goods na. O ayan, si Books. Wow naman, ako din. Gusto ko rin matuto pero di ko talaga mag-gets. Alam nyo mga idol si Pusong Bato tsaka si Books. Congrats sa'yo Idol Books. Sa kay Pusong Bato naman, hindi ko sinasabing hindi ka para sa crypto, no? Pero marami kasing tao na hindi para sa crypto lalo na yung bugso ng damdamin mga lodi. Isa yun talaga. Actually, dapat yun. Ganun din ako nun kaya lang in-overcome ko lang. Kumbaga, nag-set ako ng boundaries na kunyari, pag sinabi ko na to, bago ako umupo sa trade, magti-trade ako, ito na yung mga gagawin ko, nakaplano na. Kapag umabot na dito, ito na, pag natalo na ganito, tigil na, ganun. Meron akong dapat sundin. No, sinusunod ko lang yun. Kasi kung wala kang ganun, talagang ka lang, freestyle. Kumbaga, malilito ka. Hindi, wala kang susunding rules wala kang susunding galaw So, yung decisions mo maapektuhan. So, pero kapag meron kang sinusunod, medyo may basihan ka ng mga decision mo. Ito sinulat ko, dapat sundin ko to di ba? Ganun. Di ba? So, yun lang. Payo ko lang yun, idol. Ganun din ako dati. Lagi rin naman. Wala naman nagsisimula na panalo agad Lagi rin talo ako nun.
At sobrang laki rin ng talo ko nun. Ginubugbog nga ako ni boss lagi pag ano eh, lagi akong talo eh. Anong bibili nating ulam niyan? Wala na. Meron pa diyang itlog sa rep pa. Gagawin na lang ako. Ay, itlog na naman. Papasok yung mga anak ko, itlog na naman. Wala eh. Gagawin ko. Gano'n na ako dati eh. At doon, siyempre, hindi ka susuko. Kung yun yung gusto mo eh, kung susukuhan mo, hindi wala. Sayang lang yung pinaghirapan mo. Klabi, shoutout sa'yo. Kinuha lang yung lock profit ni Idol, sabay akyat parang snatcher lang. Oo nga eh. Pwedeng drop muna market hanggang lumabas yung ETF, pwede rin yan. Yung pre-air drop na nag-aura farming lang, oo nga, no, naalala niyo yung hamster combat? Wala na. Ano na kayo nangyari sa nun, sa YouTube channel nun? Kumita lang sa YouTube yung hype na yun eh. Ito ba yun? 34 million subscriber, oh. Hanip na to, oh. Video. Oy, active pa rin sila mga idol, oh. Oh, kaya lang news na lang din to mga lodi. Parang tayo na lang din, nag-news na lang sila sa crypto. Parang lang sila, nanguha lang sila ng mga subscriber para magkaroon sila ng YouTube channel. Ang galing. Ang galing ng technique ah. No? Oo, ngayon oh, okay pa rin sila oh. Ang tindi nun ah. Ang lupit nyo, hamster. Oh. Saka importante, invest what you can afford to lose. Hindi yung mangungutang ka para lang mag-trade. Tama yun, mga lodi. No? IRS, di ba sila yung mga hindi? Baka mali lang ako na nasabi, idol. Tama ba yun? Ano ba? Hindi ko... Saka na. Kaya mo na yan. Si Elmer TV, shoutout sa'yo. Biyahe kay Cristo. Bubble Maps, malaking tulong para hindi mag-rug pull. Kaya yung BMT token na Bubble Maps, malaking tulong para iwas scam at rug pull. Ngayon, naalala ko dati, mayroon pa mga site na yung mga pinagbabawal na site na makikita mo din yung mga coins na out of radar pa lang, yung palipad pa lang. Kumbaga, i-register pa lang yung mga yun, tapos pwede mo nang bilihin. Tanga yung mga ganun dati. Kumbaga, mga hunting ka ng mga bagong coins na once na mabili mo yun, syempre meron ka na, tapos biglang nilabas na sa crypto exchange, doon pa lang puputok yun eh. Kaya lang, sugal talaga yun kasi yung iba hindi nakakapasa eh. May mga ganun pang may mga ganun pang site dati. Ngayon wala na talaga. Naku, nakakatakot pala talaga dati, no? Swerte ng mga bago ngayon. Dati kung magki-crypto ka, ubus-ubus ka talaga eh. King Moto, ayan, King Moto. Pasabay naman maya load sa trade mo. Wala idol eh. Hindi kasi ako masyadong Sorry. Halos lahat ata ng Pinoy nagki-crypto ngayon dahil sa Axie. Hindi. Yung iba nag-Axie, lang sila mga lodi, mga scholar. 'Di ba? Wala sila masyadong kasi ang nagbibigay sa kanila is SLP, yung mga amo nila, yung mga manager nila. Alam lang nila yung Axie, alam lang nila yung SLP. Alam nila magbenta ng SLP, pero yung nilaliman pa nila yung understanding nila sa crypto medyo wala. Meron ako mga taga sa amin na mga nag-Axie dati, daming mga scholar doon eh. Pero ngayon wala, hindi naman nila alam anong nangyari sa crypto ngayon. Wala rin silang hindi rin nila masyadong alam mga idol na. Pero alam nila yung Axie. Boy pa ba yung Axie? Lagi nilang ganun tanong eh. Wala na, malayo na. Marami na nagbago. Sabi ko. Ayan. Si Bibo yun Romel Babiera, ayan. XRP ETF waiting $10 to $30 December 2025. Sana nga mangyari na idol. Junel Nael, shoutout sa iyo. Si Alana MRC, saka idol, wag ma-pressure bumili ng cold wallet kung wala pang ilalagay. Tama nga naman 'yun, di ba? Oh, Disley, yan, shoutout sa iyo. Good mindset wisdom, bro Jeb. Try mo ipasa sa maalaala mo kaya hindi na. Nawawala yung iba tao, nawawala ng pag-asa buhay. Sino gusto mo gumanap? Si FLM. Kininam. MGR si Budoy. Gusto si FLM na lang. Para alam. Ang kulit ng labanan nila no?
Ay, nag-enjoy ako doon. Kaya lang hindi ko pinapanood yun sa sala, sa cellphone lang sa headset ako. Kasi mura ng mura yung ano eh. Yung mga video ni MG, lalo na pag nagbumura si FLM. Tanga, grabing bibig yan eh. No? Tanga, sarap sabunin eh. Mura ng mura ang putik yan. Grabe. Ang gusto ko sa akin gaganap si ano. Actually, kakapanood ko lang nung ano, si boss pala nanonood, nakikidungaw lang ako. Sa Netflix yung ano, sino ba yun? Yung partner ni Kim. Yung magshota sila sa ano, sa totoong buhay. Kalimutan ko yung ano yun, yung pangalan. Basta si Kim Molina, kilala niyo yun, si Kim Molina, yung sexy na babae na ano, na cute. Yung as yung boyfriend nun, nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung malaki katawan, di ba? Ayun, hindi siya pogi. Di ba? Hindi, pogi naman. Pero kumpara sa iba, medyo, ano siya, pogi din. Ayun, pogi yun eh. Di ba? Pogi yun. Lahat naman tayo pogi. Basta, syempre, hindi lang siya kamukha nila Piolo, nila ganun, di ba? Ayun, nakalimutan ko yung pangalan, mga lods eh. Papaldo rin tayo, Lods. Abang lang talaga, sabi ni Mosu Nilingo. Ayan. Si Chantian. Ako, nagsimula pa lang ako sa crypto tapos ang hawak ko lang coins XDC lang. O yan, pwede rin yan, idol ha. Na-research mo yan eh, siguro naman, di ba? Leonardo, kaya pala ang ganda ng pick bawat content mo, boss. Laki ng tulong ng bid mo, boss. Dahil sa editing. Oo, nag-i-edit. Nagano kasi ako, mga lods eh, yung sa t-shirt printing. Tsaka nag-aaral ako sa ano dati, yung vocational ng ano, ng editing, ng tawag doon. Basta kalimutan ko na eh. Tagal na nun eh. Basta nag-i-edit, gano'n. Sa Adobe ako nag-i-edit eh. Adobe Photoshop eh. Ayan, no? Adobe Photoshop oh. Ito yung mga ginagawa ko. Ito yung thumbnail ko kanina. Kanina umaga, di ba? So, ayan lang yan. Sa Adobe ko lang siya in-edit. Yan ang mahirap, Lods, sa kapag si Adina John Robert Damdam, ayan. Yan ang mahirap, Lods, kapag airdrop hunter. Kaya ako bilang airdrop hunter, tahimik lang ako sa X eh. Mahirap kapag di mag-ingat. Kaya parang natatarget ka, no? Sakto labas ng video, sakto naka-position ng 2.3. Abang time na ulit. One day di ako naka-position, $70 profit last position ko, idol. Laban yan mamaya, lipad yan ulit. Sana nga, idol, no? Kasi si Transporter yun, kasi may position tayo eh. Juna Bendaño, shoutout sa'yo. Dexens Channel. Joseph Berdin, shoutout. Si Roderick Guyaw, ayan, shoutout sa'yo. Pwede pa bang mag-trade sa BitGet? Pasist naman, idol. Pwede sa BitGet ako nagtitrade eh. Kasi nga siguro sa PC kasi, idol, medyo ban sa browser yung BitGet eh. Sa cellphone hindi. Sa PC kaya ako nakakapag trade kasi naka VPN ako. No, Mion Curiosity, shoutout sa'yo. Big C, by the dip lang, ipon lang guys. King Shangsheng, shoutout sa'yo. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Ay, si Santos Jandel pala ang nag-champion. Mga lods, no? Congrats sa'yo, idol. At yung iba na hindi ko nabasa, baka isipin nyo, nag-comment kayo, hindi ko nabasa. Kasi mga lodi, ano pa lang eh, 6:22 pa lang ng hapon dito, no? So, kung gabi ka na nag-comment, malamang hindi ko na nabasa. Kasi alas 10 ko to i-upload, mga lods, no? Kasi pag mga ganito na, magsusundo na ako hanggang alas 8 na yun. Tapos, kakain na kami. Wala, naantok na ako nun. Titignan ko na lang yung trade ko nun. So, medyo hapon ko to ni-record eh. Mga magsi 6:30. Ayan. No? So, kita-kits tayo mga lodi. Bukas ng umaga ulit. Alam nyo na yan. Paki-like ng video. Napakalaking tulong na niyan kay Jeblo. Kung natutuwa kayo sa video ko, sana i-like nyo naman. At syempre, subscribe kayo sa channel ko, mga idol. No? Para dumami tayo sa community. Tapos, kung gusto nyo manalo ng raffle sa December, mag-subscribe kayo kay Clovis Gaming. No? Ito yung link niya sa description, mga lodi. No? Magpaparapol siya. So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. At sana maging maganda ang gabi nyo ngayon. At sana gumanda ang market bukas, no? Magandang araw at What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Clubs Gaming, and subscribe to Deblo.
If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll be King that stone guy with that power. So, I'm gonna say something. It's not gonna be the number 61. 6-1? Ano yun? Meron. Meron na yun? Check mo. Check ko. Ah. Mamaya na. Sige. Kita kits mga lods. Bye-bye.